At 7:17 p.m. on September 23, 1972, former President Ferdinand Edelin Marcos announced that he had placed the entire Republic of the Philippines under martial law through Presidential Proclamation number 1081, which was dated September 21, 1972. Katriban friends, I was born September 22, 1970. 2 years later, after birth, I am a witness of martial law. I was then 2 years old when martial law was proclaimed. Ginawa ko ang video na to upang bigyan kayo ng larawan, tunay na pangyayari kung ano nga ba ang martial law noong aking kapanahunan. I was 2 years old then when martial law was proclaimed. And during that time, I have no knowledge, 2 years old onwards, kung anong mga pangyayari. Namulat na lang ako nang I was 6 years old na I was under President Marcos' presidency that time. I was 6 years old then when I saw the real picture of martial law. Noong martial law, my parents brought us, all my brothers, my siblings, brought us to Kilometer 9, Sitio Daan, Barangay Bugsukan, Butuan City, Province of Agusan del Norte. Ang lugar na to ay isang laging concessionaire at ibang mayayamang tao. Sila naglalaging dito. Isa dito yung kapatid ni President Magsaysay. Today I am 52 years old and I can still recall what happened in those days. Nung panahon na yon, when I reached 6 years old in that sitio, nakikita ko kung gaano ka-peaceful ang lugar. I live with the Manubo tribe and other settlers in that area who are non-indigenous people. Nakita ko kung gaano ka-peaceful ang lugar na yon under martial law. Nang martial law na yon, during the time of President Marcos, nakikita ko ang pagdami ng New People's Army in our place. I think it's not just in my place that time, because when I was 6 to 7 years old, nakita ko vivid sa aking paningin kung ano nga ba ang kulay ng panahon ni President Marcos sa kanyang panungkulan bilang presidente sa panahon na yon, and he was the 10th president of his time. And nakikita ko nung ako nag-elementary ang paglaganap ng CPP NPA o Communist Party of the Philippines New People's Army. Nakikita ko ang NPA coming up and down of our village. Nakikita ko rin ang mga madre na kasama nila at saka pari. Nakita ko ang madre dahil nakasuot sila pang madre. Lahat nakasuot pang madre na may dalang armalite. Noon ko naisip kung bakit sumali ang mga madre sa ganong armed struggle in the mountain areas. Hindi ko maintindihan yun. Nung ako elementary student pa lang, nakikita ko kung gaano ang mga pangyayaring yon na witness ko ang era na yon ng armed struggle. Hanggang dumating ako ng high school, doon ko napansin ang mga ibang armed struggle. This resistance, when I was in the Catholic school, was so obvious. Nakikita ko rin kung gaano kaaktibo ang mga Katoliko during that time with regards to being a participant to the Communist Party of the Philippines New People's Army movement. Nang ako'y nag-high school sa isang Catholic school,
ang mga madre sa aming lugar ay dinala kami sa Butuan City para magwilga, magdala ng mga placards. I can't imagine sa murang edad, dadalhin kami at i-engage kami sa mga ganong partisipasyon sa mga wilga-wilga na wala kaming kamuang-muang kung ano ba talagang totoong nangyari. It was only then, I can still recall, it was only then na ang mga madre sa klase namin ay ni-instill sa amin yung hate against the government, against the presidency of Ferdinand Marcos. But the true picture of martial law then is a picture of discipline. It's a picture of tranquility. Hindi ko alam, hindi ko kilala si Normie Suarez, hindi ko kilala si Jose Maria Sison na mga professors ng University of the Philippines, na sila pala yung founder ng Moro National Liberation Front. Si Normie Suarez ay isang founder ng Moro National Liberation Front. It is a Moro struggle against Marcos that time. And ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, ay isang struggle na sinimulan ni Jose Maria Sison. These two people are professors of the University of the Philippines. Noong panahon na yun, the picture of martial law is a picture of peace and tranquility. It is a picture where I see people with discipline. Nakita ko kung gaano kadisiplinado yung mga tao. Pero hindi ko maintindihan kung sa progress ng Pilipinas na yun sa panahon ni Marcos, ang mga discontented individuals ay nagmamarcha, nagwilga, pumasok sa New People's Army. Doon ko rin napansin na hindi ka nakakita ng mga non-Catholics na sumali sa New People's Army movement. Almost all members of the New People's Army are Catholics. Almost all. Majority of them are Catholics. I can imagine madre nagtuturo ng salita ng Diyos sa simbahan. Nakita kong nag-arm struggle with Armalite. Alright? So it was during my time na nakilala ko si Father Balwig at ibang mga pari na nakipagbakbakan laban sa gobyerno sa panahon ni Marcos. Pansin ko rin sa panahon na yon na ang mga Katoliko ay silang nag-uudyok sa mga tao para makipaglaban sa gobyerno. Ang mga arsobispo, mga pari at mga madre ay sila rin nag-uudyok sa mga tao para makipaglaban sa gobyerno. Hindi ko nakikita yon, hindi ko maintindihan kung bakit sila ganon. Doon ko lang napansin, doon ko lang nalaman kung ako'y nag-aaral ng abogasya na ang kanilang ginagawa ay sobrang mali. Sa panahon ni Marcos, everyone is well disciplined. Disiplinado ang mga tao. Wala kang nakitang nagmumura. Wala kang nakikitang krimen sa panahon ni Marcos. I think the instigation of other people who allege against human rights violations are the people who are discontented against the government, the administration of former Ferdinand Marcos. Nakita ko rin ang progress sa panahon ni Marcos. Nakikita ko lahat ang mga projects and programs niya. Hindi ko rin maintindihan nung ako'y nasa Catholic faith pa, nung ako'y nasa ilalim pa ng Catholic Church, kung bakit gano'n na lang kainit ang ulo ng mga Katoliko, ng simbahang Katolika, laban sa pamunuan ni Marcos. That was a picture of what was happening during martial law. It is for me, sa aking paningin ngayon, and as I examined martial law that time because I was born 2 years during martial law implementation, karapat-dapat lang na-implement ni Marcos at enforce ang martial law sa buong Pilipinas dahil nga sa sobrang paglaganap ng Communist Party of the Philippines, New People's Army movement at ang paghimagsik ng Moro National Liberation Front na pinanguluhan ni Normie Suarez. So, 1986, nang magkaroon ng
movement against Marcos. It was the assassination o Benigno Aquino na nagkaroon ng himagsikan sa buong Pilipinas. That assassination instigated a People Power 1. Nagkaroon ng People Power 1 sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, Senator Ninoy Aquino, doon sa tinatawag ngayong Ninoy Aquino International Airport, formerly Manila International Airport. Ang mga pangyayari na yon, mga kaibigan, ay nag-udyok sa mga tao, lalo-lalo na sa mga Katoliko, na mag-people power. Then it was so easy for them to grab the government. And the cause of the death of Ninoy was a mystery. He was just shot. No? Nakita ko yung pagbaril sa kanya sa national television. But ang lahat ng to itinuro nila kay Marcos. Itinuro nila at sinisi nila lahat sa pamilyang Marcos. But to this day, to this very day, walang enough na basihan, batayan, na sila nga ba ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Kung si Marcos nga ba ang nagpapatay kay Ninoy Aquino, bakit pa pinayagan ni Marcos na pumunta si Ninoy Aquino sa United States of America para magpagamot? There are hidden mysteries. And when I read the history as a professor in history and politics and philosophy, nakikita ko ang buod sa mga pangyayaring yon. But during the time, alam mo na maraming mga nagsusurveillance sa mga tao na tingin nila antagonist laban sa kanilang movements. So, to make the story short, the People Power 1 succeeded in grabbing the power from the Marcos regime and they sent Marcos away to Hawaii. The Marcos family fled to Hawaii. And Bongbong Marcos was a small boy then. And that was the time nagkaroon ng before mangyari yon, before magkaroon ng movements, nagpatawag si Marcos ng snap election. In that snap election, si Marcos ang nagwagi. Kaya lang mga tao ay discontented. At because of that, inudyukan ng mga Katoliko ang pangyayaring yon hanggang napatalsik nila si Marcos at ang pamilya dito. Sa panahon ni Marcos, ang form of government is a parliamentary form. Meron tong president at saka prime minister na si Cesar Birata. Isa lang ang legislature noon, tinatawag nilang batas pambansa. That was the time na pinag-isa ang upper house at ang lower house under that system of governance. Maganda ang pamalakad noon sa panahon na yun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang mga taong inggit sa kanila ay kusa silang kinokondina na itong mga Katoliko na nagtuturo kuno ng banal na salita ng Diyos ay siya lang nag-instigate ng hate and rebellion against the constituted governance of the Philippines during Marcos' time. To make the story short, umupo si Corazon Aquino bilang 11th president. Wala siyang previous executive experience. Siya ay nanay ng namatay niyang husband na si former Senator Benigno Aquino. Nang umupo si Corazon Aquino, nakita ko ang pagbibinta ng Aquino administration sa mga assets ng government. Marami silang binintang mga assets. I will not name those assets ng government na bininta ng mga Aquino, ni Corazon Aquino at ang kanyang mga officials ng panahon na yun. And after Corazon Aquino's term of office, kasi si Corazon Aquino ang kaunahang babaeng naging presidente at tinatawag nila mother of Philippine democracy, which is very, very wrong. That's why I have to correct the history that is being promoted to what they call by historical revisionism na ginawa ng mga Aquino, of which it is very wrong to declare Benigno Aquino as a hero. In fact, he is not a hero. He was
There was no contribution by Benigno Aquino as far as the progress of the Philippines is concerned during Marcos' time. Now, after ng term ni Corazon Aquino, pumalit bilang presidente, nanalo bilang presidente si Fidel Valdez Ramos, na former general ni Ferdinand Marcos. Dati-rati siya nga isa sa mga chief of staff ni Marcos, at ang nangyari nang maging presidente si Corazon Aquino, doon na naman siya namamangka sa dalawang ilog. To say, in my own language, siya namamangka sa dalawang ilog. After the term of Corazon Aquino, nag-election. At nang mag-election, Ramos was being toasted, was being, campaigned as the successor of Corazon Aquino. Fidel Valdez Ramos was being promoted, campaigned as the successor of Corazon Aquino. Ang katunggali ni Fidel Valdez Ramos that time ay si late Senator Miriam Defensor Santiago. Alam mo nang nangyari ng panahon na yon? I was in Manila, 1992, nang magkaroon ng election, presidential election, national election. At ang matinding katunggali ni Fidel Valdez Ramos that time ay si late Senator Miriam Defensor Santiago. I was in Manila at the Department of Foreign Affairs nang magpraktikum ako ng panahon na yon sa DFA. And during the counting of ballots, si Miriam Defensor Santiago ay nangunguna sa counting. You know what? Karoon lang ng burnout lang dahilan nanguna na kaagad si Fidel Valdez Ramos. When in fact, during that election, counting of ballots, nangunguna si late Senator Miriam Defensor Santiago. Tinatawag nila si Senator Santiago na Brenda. Brenda is a short term for brain damage. Sa sobrang niyang knowledge, sa sobrang niya ka-intellectual, and hindi maintindihan ng mga tao, ng mga mangmang na tao, niya ka-intellectual, na hindi maintindihan ng mga mangmang na tao, sa tinaguri ang Brenda o brain damage. After Fidel Valdez Ramos, ay pumalit si Irap. Si Irap or Joseph Ejercito Estrada ay naging presidente after the term of Fidel Valdez Ramos. That time, nagkaroon ng issue sa kay Irap ng maging presidente. He was involved to a lot of scams and issues. At nagkaroon ng people power para patalsikin siya. It was the second people power. I was then teaching at sa Tonino OU's University nang magkaroon ng call for President Joseph Sar to step down from his office as President of the Republic of the Philippines. Nangyari ito, mga panahon na ito, mga kaibigan, mga katribo, ay sa panahon ni Corazon Aquino at Fidel Marcos, patuloy nilang pagbibinta sa assets ng government. Ng panahon ni Fidel Valdez Ramos, bininta niya ang National Steel Corporation. Ang National Steel Corporation ay isa sa pinakamalaking steel corporation sa buong bansa sa Pilipinas. Ang National Steel Corporation, kung aking matandaan, I was there. Nag-aral ko sa MSU-IIT Iligan o Mindanao State University Iligan Institute of Technology. It is a big national steel corporation in Asia, if not in Southeast Asia, but in entire Southeast Asia, na bininta sa panahon ni Fidel Valdez Ramos. Pinapalabas nila na hindi na kaya i-manage ng government at pinaprivatize nila ito. Bininta nila sa foreign corporations ang National Steel Corporation na isang asset ng national government. After ng malungkulan si Estrada at pinababa sa kanyang pagka-presidente through people power, ay pumalit si Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente. 2 beses siya naging presidente after election, kasi nung pumalit siya kay Estrada, she was the vice president, if my memory serves me right. And then there was after his term of office,
nang tinapos niya yung term of office ni Estrada through people power at siya pamalit na Vice President, there was another national election at ni Gloria Macapagal Arroyo run as president, and he won in that in the presidency. Siya ang naging president na time. Kaya lang nagkaroon din ng issue ng sa counting of ballots, particularly sa Maguindanao. At ang issue na yon ay tinatawag lang yung Hilo Garci controversy, na tinawagan ni Gloria Macapagal Arroyo si Garciliano na isa sa mga COMELEC officials as far as the result of ballot is concerned. After the term of Gloria Macapagal Arroyo, from Corazon Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, the Philippines still the same. Lalong lumubog ang Pilipinas sa kahirapan. Not before, not during the time of Marcos, but after the time of Marcos, Corazon Aquino, bininta niya ang mga assets ng government. Fidel Valdez Ramos, bininta niya ang mga assets ng government like the National Steel Corporation ng Iligan sa Pilipinas na nasa Iligan City. Bininta niya yon. At si Gloria Macapagal Arroyo, lalong naghirap ng Pilipinas. Hindi ito umangat. And then, there was another election, national election, when Benigno Aquino III, anak ni former Senator Ninoy Aquino at Corazon Aquino, former President Corazon Aquino, ay tumakbo bilang presidente. Si Benigno Aquino III ay wala siyang previous executive experience, ngunit siya nanalo bilang presidente. Wala pa rin nangyari sa Pilipinas, lumagpak ito at lumubog sa kahirapan. Now, Benigno Aquino III is the 15th President of the Republic of the Philippines. Now, after that, nagkaroon ng another election at tumakbo si Rodrigo Roa Duterte bilang pang-16 na presidente ngayon. And at ang taong ito ay galing sa Davao City. He is the first Mindanaoan president from Davao City. He was the former mayor of Davao. At sa panahon ng presidenteng ito, maraming pagbabagong nagaganap sa Pilipinas. Para sa akin, mahal siya ng tao. Bakit? Dahil nga siya ay presidente ng masa. Siya ay makamasa at napakasimpleng tao. At sa kanyang panahon, nag-declare siya ng drug war. Nag-declare din siya ng war against corruption and so on and so forth. Pero ang kamanga-manga dito, mga katribo, sa panahon ni President Duterte ngayon, maraming pagbabagong nagaganap sa Pilipinas na hindi matutumbasan. Kahit si Corazon Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, hindi nila malalampasan ang record ni Presidente Duterte bilang 16th President of the Republic of the Philippines. Bakit? Dahil ang presidente ito ay maraming nagawa sa loob lamang ng kanyang termino. Sa Marcos time, marami siyang ginawa. Marami siyang mga projects. Marami siyang nationwide developments. Nakakasaklap. Despite of all those projects and programs by President Marcos, ang mga tao ay discontented. Maraming nainggit, maraming nagagalit. Ayaw nila ng disiplina. Pero si Marcos, firm siya. At he is one of my idol president at napaka-intellectual na tao. I can imagine he took the bar inside sa prisuhan at he's one of the top-notcher. Today, we have the 16th president. I mentioned earlier that his name is Rodrigo Roa Duterte, commonly known as Tatay Digong. He's the first Mindanaoan president from Davao City. He was the former mayor of Davao. Pero ang kamanga-manga sa sinabi ko kanina, marami siyang nagawang bagay na hindi nagawa
ng mga former presidents like Corazon Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, wala silang nagawa. Okay? Mas lalong ang Pilipinas ay lumubog sa korupsyon, ang Pilipinas ay lumubog sa drug addiction, drug trafficking, and so on and so forth. Ang hindi ko lang akalain, maraming sumusuway, maraming galit, maraming ayaw. Ayaw ito ng mga elitista, ayaw ito ng mga bureaucrats, at ayaw ito ng komunista. Dahil gahaman sila sa kapangyarihan, ayaw nila ng masapawan. Sa panahon ni President Duterte, napasa niya ang ABS-CBN. Minahal ko si Tatay Digong dahil sa kanyang sinseridad. Totoo, in my heart, in my action, in all my actions. Maka Duterte ako. Kinakampanya ko pa siya nung ako'y nasa Manila pa nang tatakbo ba lang bilang presidente. Inorganize namin yung Duterte campaign group doon sa Taguig. Hindi ko lang lubusang akalain na maraming ayaw sa kanya. Particularly itong mga walang kwintang elitista, mga elitist group. No? So, honestly, I'm sorry, taga Manila, taga NCR, I really hate Manila dahil of this imperial mentality thinking. But when I become a Christian, I learned to forgive the people of Manila. I was born and raised in Mindanao. My mother was, a member of the Skaya tribe, an indigenous community that migrated to Mindanao from Bohol kasi ang indigenous ancestral domain ng Skaya tribe ay nasa Bohol. In other words, mga kamag-anak kami ni si Katuna at ni Tamlot. Kaya hindi ko lang akalain na sa presidente na to, people were surprised and loved Tatay Digong or President Rodrigo Roa Duterte. Minahal siya ng bayan, ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga OFW, sa kanyang sinseridad na mamuno sa Pilipinas bilang presidente. The record of President Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong is very, very impressive. It is a record, it is a track record that perhaps kung malampasan Manila ng susunod na presidente, they have to do best than him at magmahal sila, nalubos pa sa pagmamahal ni President Duterte sa kanyang panungkulan bilang presidente sa mga tao sa Pilipinas at sa mga Pilipino na nasa abroad, at magbigay sila ng tamang serbisyo. Dahil ang presidente ito, si Tatay Digong, ay nagbigay ng magandang panungkulan at himplo sa lahat. Ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng drug addiction, and ayaw ng any forms of criminality. Bagkos nangako siya that he will end drugs in 3 months, in 3 to 6 months, pero hindi niya nagawa. He acknowledged at the end, bago siya magtapos ng kanyang presidency, he acknowledged na hindi kayang puksain sa loob ng 3 to 6 months ang drug addiction. Itong mga mangmang na Pinoy, nakala mo kung sino makapagbatikos sa kanya, na binapatikos ang kanyang sinasabi, wala akong pakialam doon. For me, marami siyang ginawang projects and programs. Sa build programs pa lang ng presidente, ito ay very, very, if I give him more than 100%, I'll give him 200 sa kanyang record. Hindi matutumbasan ang ginawa ni Tatay Digong as far as nationwide development is concerned. Meron pa ba? So, kung sino man yung maging presidente, dapat lampasan nila ang record ni Tatay Digong na kauna-unahang presidente from Mindanao. Ngayon, tumakbo si Bongbong na anak ni Ferdinand Marcos bilang presidente. Kung siya man ang manalo, I hope he will do best than his father's record. Kasi nakikita ko kung gaano ka-excellent at gaano ka-intellectual at ka-excellent yung si President Ferdinand Marcos sa kanyang panungkulan bilang presidente. Let's go back to the real history. What is written in the book about the Aquinos are all false. Nagtuturo ako ng history for a long time in the Philippines.
political science, and I read the constitutional law when I study in the College of Law on the Philippine political law. Nakita ko ang mga facts, lies doon. So, it is really false to claim that Benigno Aquino, the late Senator Benigno Aquino, is a hero for the Filipino people. In fact, he have no contribution to make. This is a total blunder to the Philippine history. We need to change our history and acknowledge the truth about it. We need to acknowledge the fact na merong mga tinitwist sa history na to, na maraming bulag sa panahon na to, na maraming hindi nakakaalam sa katotohanan. Sinabi ko na kanina, I was 2 years old when martial law was proclaimed on September, anong pizza ba yun? September 23, 1972. I was 2 years old then when martial law was proclaimed because I was born September 22, 1970. For me, the administration of President Marcos is an excellent one. Because, bakit? Marami siyang nagawang mga projects nationwide. He is the first president sa panahon niya. Tayo ang pinakamayamang bansa sa buong Asia, if not in the book. Japan is nobody then. During Marcos' time, during the time of Ferdinand Marcos, Japan is nobody. During the time of Ferdinand Marcos, Thailand is nobody. During the time of Ferdinand Marcos, Korea is nobody. China is not that powerful during the time of Ferdinand Marcos. Today, we have the president that create a lot of projects and programs for the Philippines' progress and development. Just imagine, in just a matter of years, like 4 to 6 years, tinapos niya, in just a matter of years during his term of office, natapos niya ang pinaka-longest bridge sa buong Pilipinas. Ito ang bridge na ito ay makikita sa Cebu. And during his term of office, marami siyang nagawang mga kabutihan. Sa totoo lang, mga Katibuan friends, wala akong pakialam sa kanyang bunganga. For me, action speak louder than words. So, saludo ako kay Presidente Duterte sa lahat ng kanya may nagawa. Ang rate ko sa kanya, ang grado ko sa kanya dahil ako isang guro at professor ng university, ang grado ko sa kanya ay 200%. No? Kung meron mang more than 100%, 200 ang grado ko sa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pakialam sa kanyang bunganga. Kung nagmura siya dahil galit siya sa mga katiwalian, dahil galit siya sa corruption, wala akong pakialam doon. Dahil sinabi ko na, action speaks louder than words. Doon ako tumitingala sa kanyang nagawa para sa buong bansang Pilipinas. Ngayon, sa Presidente Duterte ay paalis na sa kanyang pwesto bilang 16th President of the Republic of the Philippines. Anong mangyari sa Pilipinas? Sino bang inyong iboto? I don't really care about political colors. What I care about are the people who are real enough to succeed him as a good president. To succeed are looking for real people, honest people, people with the people's heart, a people who win the heart of the Filipino people. I'm looking for a president and vice president and senators that will win the heart and love and approval of the Filipino people. Political colors does not define development. Political colors does not define success. Political colors does not define progress. So I do not care kung sinong iboto ninyo. Pero ang pakiusap ko lang sa inyo mga kababayan, mga mahal kong kababayang Pilipino sa Pilipinas at abroad, bumoto tayo ng tama. Ako'y tapos nang bumoto dito sa Thailand. Pinagtaka lang namin bakit hindi kami mismo ang naglagay sa ballot doon sa machine.
And I hear a lot of bad reports during this election. In the case of overseas voting in Italy, nakita ko yung reklamo ng mga tao doon, Filipino voters. Nagkaroon sila ng reklamo with regards to the ballot because they claim na yung ballot na yon, as I saw in the video, merong tampered ballots. I hope and pray na sa election na to, magkaroon ng transparent election, magkaroon ng honest election. Kung sino ang manalo, kung sino manalo dito na presidential candidates, kasi ito ay kaunahang election sa Pilipinas na maraming presidential candidates, maraming vice presidential candidates, maraming mga Pinoy na tumatakbo bilang senador, and so on and so forth. I hope sila ang magpatuloy sa pagbabagong nasimulan ni President Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong. Para sa akin, bilang taga Mindanao at bilang isang tribo ng Bohol sa Iskaya tribe, karon sana tayo ng federal form of governance. Yan ang inaasam namin kasi gusto namin maging katumbas sa progress ng Maynila, ng Cebu at Davao. Magkaroon ng economic competitions bawat regions. That magkaroon ng total at equal representations sa Congress. Sana ipasa ng mga bagong senador, ng bagong mga lawmakers sa Congress ang shift to federal form of governance. I think that is the only, as a political science professor and history professor, I think the federal parliamentary form of government is the only key for every regions to be developed and become progressive. Yan din inaasam ng mga kababayan nating Muslim doon sa mga autonomous regions of Muslim Mindanao. Tinatawag natin ngayon na Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang election na to ay very volatile para may pagpatuloy ang nasimulan ni President Duterte as far as progress is concerned. I do not care about the people who claim about human rights violations as far as drugs is concerned. Tinangkan niyang isuppress ang drugs, but record shows na bumaba ang criminality sa Pilipinas ng ganoon kataas. I think more than 50% of the record na bumaba ang crime sa Pilipinas. Ang crime rate sa Pilipinas ay bumaba sa panahon ng panungkulan ni Rodrigo Roa Duterte. Walang maisip na si President Duterte ay pababa na. Nagsulputan naman itong mga kaso sa Department of Justice with regards to Senator De Lima na nasa kulungan, nasa piitan. At ang mga nag-testify against her, kuno, ay nag-retract ng kanilang testimony. You know, I can see the hocus-pocus of these people who, you know, ikaw na lang bahalang mag-analyze, no? Ikaw na lang bahalang mag-analyze sa issue na to. Kasi nakita natin itong issue na to na mayroong mga hocus-pocus ng mga nagaganap. Sana nga sa election na to magkaroon ng transparent election at may panalo yung taong dapat para sa mga Filipino people. Sa akin, hindi ko sabihin kung sino ang aking presidente, pero makita nyo sa TikTok kung sino ang aking presidente at ang aking vice president at mga senador. Noon pa man, ayaw kong bumuto ng presidente kasi wala akong napisil. Doon na ako nag-decide nang nandun ako sa Philippine Embassy. Doon ako nag-decide kung sino ang aking president. I saw his life through his father. Mga kababayan, mga katribo, bumuto po tayo para sa ikakaunlad ng bansa. Huwag tayong bumuto dahil ang tao na yan ay nabigay ng pera. Huwag nating iboto yun. Iboto natin yung taong magbigay ng kaunlaran, ng positive progress, na magpatuloy ang national development agenda ni President Duterte through this person, na kung maaari malampasan niya ang record ni Presidente Duterte far beyond the record of this beloved President. Ako bilang isang voter at bilang isang Pilipino, aking dalangin,
in behalf of my tribe, the Iskaya indigenous people of Bohol and migrant Iskaya in Mindanao and other parts of the Philippines. In behalf of them, sana tayo pumili ng presidenteng tapat na maglingkod sa bayan. At Vice Presidente na meron din katapatan katulad ng magiging bagong presidente at mga senador na gumawa ng batas na tama at para sa ikakaunlad ng bayan. Ako lang nalulungkot ng labis na si Tatay Digong ay papaalis na. Sana man lang kung pwede pa siyang ma-extend. Kasi hanga ko sa presidente na to. Idol ko rin siya. Idol ko man si Marcos pero inidolo ko si Presidente Duterte ng lubusan. Okay? Ang dalawang presidente na to ay kakaiba. Si Presidente Ferdinand Marcos at si President Rodrigo Duterte ay mga kakaibang presidente na may malasakit at puso para sa bayan. Mga Katipuan friends, maraming salamat sa iyong pagpanood sa aking video. At sa video na to makikita ninyo ang Pilipinas. At sa video na to makikita ninyo ang progress ng Pilipinas at ang mga nagawa ni Presidente Duterte. Marami siyang projects and programs. Hindi ko na isa-isahin kasi ang kanyang nagawa is beyond the expectations of the Filipino people. Siguro hindi lang niya nagawa yung tapusin ang drug war in a matter of 3 to 6 months na talagang imposibleng matapos. Maraming mga elitista, maraming protektor sa drug war na ito, maraming mga lalaking official sa drug war na ito. Kaya hindi biro ang pinagdaanan ng Presidente Duterte. Pangalawa, magkaroon ng bagong form of government in the Philippines. Mag-shift tayo to federal parliamentary form dahil ito lang ang susi na bawat rehiyon ng Pilipinas ay uusbong at maging progresibo ang kanilang economic development. Sana man lang, pag naging federal parliamentary form na tayo, ako bilang nagtuturo abroad, uwi sa Pilipinas para i-enjoy yung parliamentary form of government. Sana man lang, buhay pa ako nang magkaroon ng ganyang klaseng shift of governance in the Philippines. At magbago tayo mga Pilipino. Pagawin natin ang ating pananaw sa Pilipinas. Huwag tayong bash. Puro tayo kantsaw. Puro tayo pangungutya. Puro tayo paninira. Yan bang attitude natin ipakita sa whole world? Yan bang klaseng ugali ang ating ipakita? Nagbabangayan tayo, nag-aaway tayo sa mga walang kwintang bagay. Magbago na po tayo. Sa ating pananaw, tayo'y magbalanse. Tingnan natin yung tama. Tingnan natin yung katotohanan. Suriin natin ang katotohanan. At tumindig sa katotohanan. After all this thing, magkaisa po tayo. Tayo'y pumili na sa tingin natin para sa ikakaunlad ng bansa. Huwag tayong pumili dahil sa color ng politika. Pumili po tayo ng bago, sabi ni Presidente Duterte. Pumili tayo ng bago. Palitan natin ng bago. Kung gusto tayo ng pagbabago, new change, new faces in Congress, pumili po tayo ng tama. Palisin na natin yung mga taong puro dada, puro salita dyan sa Kongreso. Na puro hearing, pero walang ginawang penalties, walang ginawang sanctions. Alright? Palisin natin ang mga taong yan. Dahil wala talaga silang ginawa. Okay? Sila ay pasakit lang sa ating kalooban. Sila ay pasanin sa ating bayan. Tanggalin natin ang mga politikong ito dahil ang mga politicians na to ay sa totoo naman talaga mga trapo at mukhang pera at kurakot pa. Ayaw ko magbanggit ng pangalan, pero panahon na po na pumili tayo ng tama. Ayaw ko manira ng tao sa aking vlog na to, at panahon na po para tayo pumili ng tama, tumanig sa katotohanan
magdig sa katotohanan, hanapin natin ang totoong istorya, kaysa maging marites tayo sa kahit makikinig tayo sa mga kwento-kwento sa mga taong nagpalaganap nito. Makinig tayo sa mga marites. Hindi po yun tama. Mga kababayan, mga Katriban friends, thank you for watching on this video. I hope you enjoy watching the videos that I'm showing you. The Philippines, the progress, the developments. I hope this video will inspire you. Until next time, please do not forget to hit the bell button, subscribe, you like and subscribe, and make comments if you want to. This is just my experience as far as from Ferdinand Marcos down to Corazon Aquino, down to Fidel Valdez Ramos, down to Joseph Estrada, down to Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino, and Rodrigo Duterte. Ilang presidente bang pinagdaanan ko? Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino, Rodrigo Roa Duterte. Itong presidente ng pinagdaanan ko, plus itong parating ngayon. Kung sino man siya, dapat tayo mamulat na. I was born September 22, 1970. As I said earlier, nakita ko ang mukha ng martial law. Nakita ko ang mukha ng martial law sa panahon ni President Ferdinand Marcos. It is a peaceful administration of martial law to suppress the expansion and the havoc created by the New People's Army and suppress the Moro rebellion against the national government. Mga kababayan, mga katribo, pumili tayo once again. Ako'y nakikiusap, pumili tayo ng tama, pumanig sa katotohanan. Huwag tayong pumanig sa chismis. Huwag tayong makinig sa chismis. Okay? Pag sinabi niyo na, Your Honor, humarap ka sa West, tapos humarap ka sa West, sabihin mo, Your Honor, yung kapitbahay namin, aswang, sabi ng West, dalhin mo siya dito at pakita mo sa akin na nag-ano siya ng tao, kinatay niya yung tao, kinain niya yung tao, sinipsip niya ng dugo. Dahil sa korte, bawal ang chismis, bawal ang hearsays for sure. So, hanap tayo ng katotohanan, humanap tayo sa katotohanan, hanapin natin ang katotohanan na siyang magbigay sa atin ng tapat at wagas na kalayaan. Yan po ang aking mga pakiusap sa mga buboto ngayong May 9, 2022 sa ating national election dyan sa Pilipinas. I hope you learn a lot from this. Once again, I'm just telling you about my experience during martial law and to this president, the 16th president under Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po tayo lahat. Sana'y magkaroon ng clean and honest election sa buong Pilipinas.